Dakong 8:00 nang magising bigla si Commander Jaguar dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil pakiramdam niya ay parang binubutas ito ng barena. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Parang may kung anong gustong lumabas mula sa loob ng kanyang ulo. Hindi niya napigilang mapasigaw dahil sa sakit. Impit siyang napasigaw. Nagising tuloy si Benjo sa ingay na kanyang nilikha. "Commander, ano pong nangyayari sa inyo?" Pag-aalala pa ni Benjo. Napatingin ito sa mata ng dating pinuno ng mga rebelde. Ngunit ganun na lang ang gulat at takot niya nang mapansin. Nangingitim ang kabuuan ng mga mata nito. Halos nabalot na ng dilim ang eyeballs nito at walang puti na makikita rito. Dahil dito, napaatras sa hilakbot si Benjo. Lalo na noong umatungal ng malakas si Commander Jaguar. Para itong isang leon na umaatungal dahil sa gutom. "Ano pong nangyayari sa inyo, Commander?" Nauutal na tanong ni Benjo. Napasiksik ito sa sulok dahil sa sobrang takot. "Lumayo ka, Benjo! Huwag ka lalapit sa akin!" Wika ni Commander Jaguar at nangisay na sa lupa habang pinipigilan ang sarili na magwala. Nag-umpisang humaba ang kanyang mga kuko at pinagtatastas ang sariling dami. Bumuhos ang malakit na laway sa bibig na sinundan ng paghaba ng mga pangil. May ilang tumubo na maitim na balahibo sa mga braso at binti nito. Maging sa magkabilang pisngi ay may tumubo rin na makapal na balahibo. Para itong nagmukhang unggoy matapos maging ganap na aswang. "Sa wakas, tumalab rin ang sumpa na iniligay ko sa iyo. Akala ko pa naman malalabanan mo na ito ng tuluyan. Mabuti na lang at mali ako. Tunay ngang walang makakapigil sa sumpa ng pagiging aswang." Tinig ng isang lalaki sa likuran. Nakatayo ito sa labas ng selda ni Commander Jaguar. Tumalungko ito at nakangiting pinagmasdan ang paghihirap ng Commander. "Hayop ka! Kapag nakawala ako rito, sinisiguro ko sa iyo, papatayin kita!" Galit na sabi ni Commander Jaguar. Ngumiti lang ng matamis ang lalaki, sabay nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sinubukan siyang abutin ng Commander, subalit hindi nito makontrol ang sariling katawan. Parang may pumipigil na malakas na puwersa sa kamay ni Commander Jaguar na hindi nakikita. "Tinitiyak ko naman sa iyo na susuko rin ang loob mo at tatanggapin mo ang aking inaalok. Medyo nakakagulat din dahil nalalabanan pa rin ang utak mo ito kahit na sumuko na ang katawan mo. Nakakabilib ka talaga, Jaguar. Kaya nga ikaw ang pinakagusto ko sa lahat. Matapang ka at may paninindigan. Ngunit sabihin mo ang totoo. Gusto mo na bang kainin ang batang yan? Ibibigay ko siya sa iyo kung yun ang gusto mo. Maswerte ka dahil ikaw ang unang makakatanggap ng hapunan para ngayong gabi. Masarap siya at sariwa. Kaya huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Sige na, lapitan mo na siya at kainin ng buhay." Wika ng lalaki. Agad namang napatingin si Commander Jaguar kay Benjo na natatakot sa panguudyok na ginagawa ng mahiwagang lalaki. Mas lalong naglaway ang Commander dahil hindi maintindihan ang kakaibang bango na naaamoy niya mula sa binatang si Benjo. Dinig niya ang bawat pintig ng puso nito at ang maayos na daloy ng dugo. Animoy musika sa tenga ang naririnig ni Commander Jaguar. Para siyang hinihili sa harap ng orkestra.
Nilapit niya pa kaunti ang sarili sa binata. Mas lalo pa siyang natakam. Napangiti ang lalaki nang magwala si Commander Jaguar dahil sa pagkatakam sa dugo. Mas lalo tuloy dumoble ang takot na nadarama ni Benjo habang nakapako ang tingin sa Commander na dahan-dahan ang lumalapit sa kanya. Mukhang nagsisimula na itong mawala sa sariling katinuan, lalo na nang kalampagin nito ng malakas ang manipis na rehas na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Gamit lamang ang kamay, ay tila gusto nitong wasakin ang bakal na pumapagita sa kanila. Halos mailuwa na ni Benjo ang puso niya sa kaba. Hindi niya na malaman kung ano ang gagawin. Mas lalo pa siyang napasiksik sa sulo kung saan ito na lamang ang tanging mapupuntahan niya. Wala na siyang maisip na paraan para labanan ang Commander na ngayon ay isa ng ganap na halimaw. Ang tanging naiisip niya na lang ay ang magdasal, ngunit hindi niya iniisip na maililigtas siya nito sapagkat alam niya sa sarili niya na isa siyang makasalanang tao. Subalit ginawa niya pa rin ang lahat upang makatakas sa malabangungot na sandaling ito. Ngayon lang niya nalaman na ganito pala kahirap ang totoong pagharap sa kamatayan. Niwala siyang magawa para takasan ito. Tila naipit siya sa isang sitwasyon katulad ng pag-iwas sa bala. Hanggang sa masira na nga ni Commander Jaguar ang rehas sa pagitan nila at papalapit na ito kay Benjo na walang ibang magawa kundi ang manginig sa takot. Ngayon ay haharapin na niya ang pinakamasakit na paraan ng kanyang kamatayan na ngayon lang niya mararanasan sa buong buhay niya. Napapikit na lamang ito sa sobrang takot, kasabay ng maiksing ngiti na kanyang pinakawalan. Naubos na naman ulit ang swerte niya. Subalit habang papalapit si Commander Jaguar, ay isang nakakagulat na pangyayari ang hindi inaasahang maganap. Nanlaki ang mga mata ng dayuhan nang mapaluhod si Commander Jaguar at umiinda ng sakit ng ulo. Napahawak ng mga kamay niya sa ulo habang sinusubukang pahupain ang pananakit nito. Uaaah! Malakas na sigaw ni Commander Jaguar. Sa sobrang sakit ng ulo niya, pakiramdam niya ay para itong pinipiga ng pison. Napadilat ng mga mata niya si Benjo, pero naguguluhan ito sa nangyayari. Nasaksihan ito kung papaano bumalik sa dating itsura si Commander Jaguar habang ito ay sumusuka ng dugo sa harapan niya. Anong nangyayari? Pagtataka pa ni Benjo. Unti-unting naglaho ang maitim na balahibo sa katawan ng Commander. Maging ang mga kuko at pangil nito ay lumiit na din. Bumalik na rin sa dating kulay ang mga mata niya. Paano nangyari ito? Gulat na reaksyon naman noong dayuhan. Ngunit maya-maya lang ay tumawa rin ito. Hindi ko akalain na ganito ka pala makipaglaban. Mismong sarili mo ay kaya mong labanan. Napahanga mo talaga ako sa iyong angking kakayahan. Kakaiba ka sa lahat. Litaniya ng lalaki. Hindi pa ito masyado makapaniwala na nagawang kontrolin ni Commander Jaguar ang kanyang sarili laban sa pagiging halimaw. Masyado mo ako minamaliit. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo ako mapapasunod sa gusto mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa maging alipin mo. Tandaan mo, sa oras na makalaya ako dito, ikaw ang uunahin ko. Tatandaan mo yan! Banta pa ni Commander Jaguar habang hinahabol ang sariling hininga. Naubusan siya ng lakas dahil sa pagbabagong anyo. Pakiramdam niya ay isa itong malaking kasiraan sa kanyang katawan. Ngunit hindi maitatanggi na nakaramdam siya ng kakaibang lakas nang magbago siya ng anyo. Pakiramdam niya
ay pwedeng-pwede siyang bumuhat ng 10 sako ng bigas. Wala rin siyang nararamdamang sakit kundi puro kaginhawaan. Maliban sa init na nararamdaman at pagkauhaw sa dugo, ay puro sarap lang ang kanyang nararamdaman. Para siyang tinurukan ng kakaibang gamot at nakahilata lamang sa malambot na kama. Pero ang hindi niya maintindihan kung papaano niya nagawang labanan ang sumpa ng pagiging aswang. Wala naman siyang katiting na naaalala maliban sa pagkasabik niya sa dugo. Naguguluhan si Commander Jaguar sa nangyayari sa kanya, pero sa kabilang banda ay natuwa rin ito dahil kung hindi man niya matatakasan ang pagiging halimaw, ay may magagawa naman siya para kontrolin ito. Ngunit ang malaking katanungan nga lang ay kung papaano niya ulit ito gagawin. Kinakailangan niya matutunan ang bagay na ito para hindi siya makapanakit ng ibang tao. Bueno, magiging tauhan naman din kita sa ayaw at gusto mo. Wala pang nakakahindi sa akin, Jaguar. Kahit pa ang mga engkanto. Pagdating ng araw, ay sasambahin mo rin ako bilang iyong Panginoon at susunod ka sa mga gusto ko. Yan ang tinitiyak ko sa iyo. Wika pa ng lalaki at umalis na matapos ang nakakapangilabot na pangyayari. Iniwan niya ang dalawa na nakatulala lang sa selda. Parehong magulo ang mga isip nila sa pangyayari. Samantala, sa kabilang banda naman, nagtagumpay rin sina Raymond at Francis na mailigaw ang Sigbin sa kagubatan. Hindi na nila ito maramdaman matapos tumila ang ulan. Sa palagay nila ay bumalik na ito sa lungga dahil hindi nito nagawang abutan silang dalawa. Subalit tripleng pagod at paghihirap naman ang iniwan nito kina Raymond. Halos mailuwa na ni Francis ang kaluluwa niya dahil sa matinding pagod niya sa pagtakbo. Akala niya ay dito na siya mamamatay. Mabuti na lang at nandito sa tabi niya si Raymond na hindi siya iniiwan at pinapabayaan. Palagi nitong pinapalakas ang loob niya sa tuwing malapit na siyang sumuko. Marahil hindi niya alam ang gagawin kung wala ito sa tabi niya. Baka mauna pa siyang atakihin sa puso bago pa man siya kainin ng buhay ng nilalang na iyon. Grabing habula naman ang pinatikim sa atin ng Sigbin na yun. Ang bilis niya pala tumakbo. Mabuti na lang at wala na siya. Baka hinimatay na ako sa takot kung naabutan tayo noon. Teka, nasaan na ba tayo? Anong lugar na ba ito? Takang tanong ni Francis. Siguro nasa pusod na tayo ng gubat. Mahihirapan na tayo makabalik nito. Mabuti pa, maghanap na muna tayo ng mapagpapasilungan para makabawi ng lakas. Wika ni Raymond. Sumang-ayon naman si Francis at naglakad-lakad pa sila sa kakahuyan upang maghanap ng maayos na lugar na magiging ligtas para sa kanila. Basa at malagkit ang daan, kaya naman dahan-dahan lang silang naglalakad. Dinig nila ang tunog ng mga insekto na nagkalat lang sa paligid, na animoy wini-welcome sila sa lugar na kanilang napuntahan. Ang kakaiba nga lang dito ay mukhang patay na ang mga tanim na naroon. Walang kabuhay-buhay ang mga halaman at puno. Kakaunti lang ang mga dahon at pawang lantana, para bang winasak ng bagyo. Hindi tuloy nila alam kung paano sila makakakain kung puro patay ang mga tanim dito. Saan sila kukuha ng pagkain kapag nagutom na naman sila? Karamihan pa naman ng punong nakatanim dito ay pawang mga saging, ngunit mga nalanta na ang dahon. May isang natatanging puno ang mapapansin sa unahan. Dahil sa pagsilip ng buwan ay lumiwanag din kaagad ang kapaligiran. Ang sinag nito ay direktang tumatama sa partikular na puno. Isang matandang balete na buhay ang mga dahon at mga sanga ang bumungad sa kanila. Agad itong nakita ni Raymond nang maitutok niya ang mga mata sa unahan. Tanaw na tanaw niya ang puno
kahit nasa malayo ito dahil sa laki. Para itong gusaling nakatayo sa gitna ng kagubatan. Pero ang kakaiba rito ay iba ang pakiramdam ni Raymond sa puno. May kung anong bagay o pwersa siyang nararamdaman sa loob at labas nito. Parang nababalot ito ng kasamaan o kadiliman na hindi niya maintindihan. Nag-aalangan siya lumapit dito. "Oh, bakit ka huminto?" Pagtatakang tanong ni Francis. "Lumihis na tayo ng direksyon. Ayoko rito," sambit ni Raymond habang nakatitig sa puno. Tila may kung anong tinig siyang naririnig mula sa balete. Isang nakakakilabot na tinig. "Ha? Bakit naman?" Mas lalong nagtaka si Francis. "Masama ang pakiramdam ko rito eh." Tugon muli ni Raymond. Sa halip na dumiretso ay lumihis ito ng daan. Sa masukal na parte siya dumaan upang makaiwas sila sa panganib na dulot ng balete. Sumunod na lamang si Francis kahit nawiwirduhan sa ikinikilos ng kaibigan. Pero habang binabagtas nila ang daan, ay may kung ano silang naririnig na ingay sa di kalayuan. Isang panaghoy ng babae na tila nasa gitna ng sakit at paghihirap. Nagkatinginan ang magkaibigan dahil sa narinig. "Tara, tignan natin," wika ni Francis. "Hindi, dito lang tayo. Wala tayong gagawing iba. Mas mabuting wag na natin pakialaman yan," pigil ni Raymond. "Ha? Okay ka lang? Kailangan niya ng tulong. Balak bang tumayo na lang dito at hayaan siya?" ani Francis. "Isipin mo nga, sino ba ang mag-aakalang may babaeng mapapadpad dito? Baka patibong lang yan. Kaya sinasabi ko sa iyo, umiwas na lang tayo," sambit ni Raymond. Nagitla ang dalawa nang mas lalo pang lumakas ang panaghoy ng babae. Dahil dito, nakaramdam ng pagkalito si Francis. Iniisip niya kung ano ba ang mabuting gawin nila. Gusto niyang kumbinsihin si Raymond kahit na may punto ang sinasabi nito. Hindi nila alam kung patibong lamang ba ito ng kung sino. Nakakaduda nga naman na may magagawi pang tao rito bukod sa kanila sa ganitong oras at sa kalagitnaan pa ng gabi. Napaisip ng malalim si Francis. Ano kaya ang ginagawa ng babaeng yan sa ganito kadilim na gubat at bakit siya narito? Malamang hinahabol din siya ng sigbin kaya siya narito. Bulong ni Francis sa sarili. "Pero Raymond, nakukonsensya ako eh," sabi ni Francis. Magulo ang isip niya pero nanaig ang awa niya sa babae. Hindi pa rin ito tumitigil sa kakasigaw na parang pinapahirapan ng kung sino. Dahan-dahang kumilos ang mga paa niya. "Oh, saan mo naman balak pumunta?" pigil ni Raymond. "Eh di saan pa? Pupuntahan ko yung babaeng umiiyak," tugon ni Francis. "Nasisiraan ka na ba? Patay ka kapag nakialam ka dyan. Mag-isip ka nga ng mabuti. Nandito tayo para hanapin si Benjo, hindi para maging protektor na kung sino man," litaniya ni Raymond. Pero tinabig lang ni Francis ang braso niya. "Hoy, siraulo! Bumalik ka rito!" Inis na saway ni Raymond, pero nagpatuloy lamang sa paglalakad si Francis na tila wala nang naririnig na salita mula sa kanyang kaibigan. "Kung wala ka nang pakialam sa iba, pues ako meron pa. Paghintay ka lang dito habang wala ako," wika ni Francis at mabilis na humakbang papunta sa direksyon kung saan niya naririnig ang panaghoy ng babae. "Akala mo naman kung sinong santo ang lokong to eh," bulong ni Raymond sa sarili. Napilitan siyang sundan ang kaibigan dahil ayaw niyang mapahamak ito kahit pa may katigasan na ang ulo. "Hoy, hintayin mo ako!" sigaw ni Raymond habang hinahabol si Francis. Patuloy ang panaghoy ng babae. Sinundan nila kung saan ito posibleng nagmumula. Pero habang tumatagal ay may napapansing kakaiba si Raymond. Yung tinig ng babae ay parang lumalayo sa kanila. Iisang direksyon lang naman ang tinatahak nila.
kaya imposibleng hindi nila agad matuntun ang babaeng iyon. Teka, hindi kaya hinahatak niya kami kung saang lugar? Medyo masama ang kutob ni Raymond sa nangyayari. Francis, lintik, huwag na tayong tumuloy. Masama talaga ang pakiramdam ko rito. Tara, umiwas na tayo habang maaga pa. Wika ni Raymond. Subalit patuloy lamang si Francis sa pagsunod sa tinig ng babae. Wala nang taghoy na maririnig mula sa babae, kundi napalitan na ito ng isang malamig na boses na tila hinihikayat silang lumapit. Ano ka ba, pre? Nakikinig ka ba sa akin? Hinarap ni Raymond si Francis, ngunit nagulat siya nang makitang tulala lang ang kaibigan. Para na itong nahipnotismo. Pinitik-pitik niya pa ang daliri sa tapat ng mukha ni Francis, pero hindi man lang ito kumukuraw. Dito na niya napagtanto na mukhang napasailalim na nga sa kapangyarihan ng babae si Francis at gusto na siyang kunin upang gawing bihag. Malamang isang engkanto ang may gawa nito sa kanya. Anak ng kambing naman oh! Gumising ka nga, Francis! Sinampal ito ni Raymond pero ayaw pa rin magising ng kaibigan. Hindi ito humihinto sa paghakbang sa masukal na gubat. Niyakap na ito ni Raymond pero nahila lang siya ng kaibigan. Para itong isang robot na may sariling makina na minamanipula ng iba, kaya hindi magawang kontrolin ang sariling pag-iisip. Utya naman oh, sinabing wag nang sumunod sa tinig na yun eh, pati bunga lang ito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Halos maiyak na si Raymond sa inis dahil hindi niya pa rin magawang pigilan si Francis. Lahat na ay ginawa niya pero ayaw pa rin huminto ng binata. Tila ba may taling nagbibigki sa mga binti nito kaya ayaw tumigil sa paglalakad. Hindi na tuloy malaman ni Raymond ang gagawin. Naiipit siya sa sitwasyon na hindi niya malaman kung paano susolusyonan. Dahil sa pagod niya ay napaupo na lang ito at tinanaw ang pag-abante ni Francis. Tuloy-tuloy pa rin ito habang dire-diretsong bumababa sa talampas. Sa pagmamasid niya sa kaibigan, ay nakakita siya ng isang sanga ng punong kahoy sa tabi ng halamanan. Dinampot niya ito at dali-daling ipinukpok sa ulo ni Francis. Halos mahilo naman ang binata sa lakas ng hampas niya at agad itong nahimasmasan. Pero wala itong anumang maalala sa nangyari nang magising at nagtataka kung bakit siya nakaabot sa may talampas. Dito na rin nagsimulang huminto ang pagtawag ng babae kay Francis at umaatungal na iyon ng malakas. Mukhang nagalit ito sa ginawa ni Raymond, kaya naman dala ng takot ng dalawa ay dali-dali na silang tumakbo papalayo sa lugar. Nararamdaman na nila ang pagsunod ng babae. Dinig na nila ang mabibigat na yabag na nagbumula sa likuran habang hinahawi ng malakas ang mga halaman at maliliit na puno. Pambihira! Ano ba itong napasok natin? Wika pa ni Raymond habang nag-uunahan silang kumaripas ng takbo ni Francis. Hindi pa man sila nakakahanap ng lugar na mapagpapahingahan, ay panibago na namang halimaw ang kanilang nakaengkwentro. Halos lumipad na ang sapatos nila sa bilis ng takbo. Walang lingon-lingon habang walang patid na iniiwasan ang mga sanga na nakakasalubong nila sa daan. Walang puknat ang pagtakbo sa masukal at madilim na kagubatan. Para sa kanila ay tila isa ng impyerno ang lugar na iyon. Pinagsisisihan tuloy nila kung bakit pa sila pumasok roon. Nilagay lamang nila ang mga sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Hindi malaman kung saan ba dapat tumungo. Basta takbo lang sila ng takbo hanggang makalayo sa humahabol sa kanila na hindi pa nila natutukoy kung anong klaseng nilalang. O Jamon, mukhang dito na tayo mamamatay ah. Pambihira, bakit mo pa kasi naisipang pumasok dito? Ayan tuloy, napasabak na naman tayo sa takbuhan. Alam mo namang hindi ako sanay dito, di ba? Paninisi pa ni Francis kay Raymond na halos mabutas na ang baga dahil sa sobrang pagod. Buwisit ka naman tolo,
Hindi ito ang tamang oras para sisihin mo ako. Saka mo na ako pagalitan kapag nakalayo na tayo dito. Tsaka, pilitin mo wag bumigay. Kung ayaw mong makatay ng halimaw na sumusunod sa atin. Wika pa ni Raymond na naliligo na rin sa pawis dahil sa katatakbo. Ano ba kasing klaseng nilalang yun? Hindi ba natin siya pwedeng harapin na lang? Saan pa ni Francis? Baliw ka ba? Hindi pa nga natin alam kung anong nilalang siya. Tapos may lakas ka pa ng loob na kalabanin? Nakadroga ka ba bago tayo umalis? Saan ni Raymond? Hindi no, tinapon ko na yun kanina kasi ayoko na magdroga. Nakakasira ng utak. Tugon ni Francis. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na rin. Sana ituloy-tuloy mo na yan. Tura naman ni Raymond. At may gana ka pang tumawa dyan. Masungit naman na wika ni Francis. Napahinto ito sa pagtakbo nang bigla niyang maramdaman na wala nang sumusunod sa kanila. Oh, bakit? Pagtatakad ni Raymond na napahinto na rin sa pagtakbo. Lumingon sandali si Francis sa likuran nila. Mukhang hindi niya na tayo sinusundan. Sagot naman ito. Talaga? Lumingon din si Raymond at naramdaman niyang hindi na nga talaga nakasunod sa kanila ang nilalang. Nawala na ang mabibigat na mga yabag. Bukod rito ay tumigil na rin ang paghawi ng mga puno. Mukhang ito na mismo ang sumuko sa bilis ng pagtakbo ng dalawa. Ha! Akalain mo, napagod rin pala ang hunghang. Mabuti na lang pala hindi tayo huminto. Malamang naabutan na tayo noon. Wika ni Francis na halos sumakit ang tiyan sa sobrang pagod. Pero bagamat masaya, ay masama naman ang kutob ni Raymond dito. Pakiramdam niya ay tila may mali sa nangyayari. Shh! Tumahimik ka muna. Pinatigil niya sandali si Francis at nilibot ang paningin sa buong paligid. Napansin niyang napakatahimik ng kapaligiran. Niwala siyang marinig na huni ng mga insekto o kulisaw. Bukod rito ay unti-unti ring lumalamig ang hangin na lalong nagpataas sa kutob ni Raymond na nandito lang sa paligid nila ang nilalang na iyon. Bagamat lumamig ang klima, ay ramdam niya ang mainit na presensya nito sa malapit. Malakas ang kutob niya na nasa tabi-tabi lang ito na pinagmamasdan sila. Ano bang problema mo? Huwag mo sabihin. Napahinto si Francis nang maramdaman niyang may tumutulong malagkit na likido sa balikat niya. Parehong nalaki ang kanilang mga mata at sabay na napatingin sa itaas. Halos mamatay sa sindak ang dalawa nang sumalubong ang nakabukang bibig ng isang babaeng halimaw. Nakalambitin ito sa puno na parang butiki habang namumula ang mga mata at naglalaway. Ang nakakatakot pa rito ay burado ang mukha ng babae, pero nakikita naman ang maselang bahagi sa kanyang katawan. Masyadong maputla ang balat na tila kulay abo na. Ang mga bicep naman nito ay may nakadikit na pakpak at kakaiba rin ang mga daliri nito dahil parang daliri ng sapalaka. Masyadong payat ngunit mahahaba. Parang gusto nitong lamunin si Francis ng buo sa posisyon nito. Ah! Malakas na sigaw ng dalawang binata at sabay na napakaripas ng takbo dala ng kanilang takot. Halos magtulakan na sila sa pagbagtas sa masukal na daan. Naramdaman nilang tumatalon-talon ito at hinahabol sila. Putya, yun pala ang humahabol sa atin. Grabe, hindi ko na to kaya. Mama! Mangiyak-ngiyak na wika ni Francis. Pambihira ka, Francis. Mag-focus ka nga. Mama ka ng mama dyan eh. Hintayin mo ako. Hoy! Habol pa ni Raymond na may dalawang dipa ang pagitan kay Francis. Bagamat natatakot, ay nais pa rin niya siguraduhin ang kaligtasan nilang dalawa. Kung magpapatuloy ang ganito, ay posibleng magkahiwalay sila. Gusto ko na talaga umuwi! Mama! Tulong! Parang bata na nagsisigaw si Francis. Ni hindi na nito pansin na naiwanan niya na si Raymond.
Basta patuloy lang ito sa pagtakbo, dala ng matinding takot sa babae na gumulat sa kanila. Muli nilang naririnig ang mabibigat na yabag ng nilalang na sumusunod sa kanila. Isang halimaw ito na kung tawagin ay mandurugo. Ito ay kabilang rin sa uri ng mga aswang. Ngunit isa itong magandang dalaga tuwing umaga. Subalit kung sasapit naman ang dilim, ay may kakayahang magbago ng anyo upang maging ibong mandaragit na may mukha ng magandang dalaga. Ayon sa isang alamat, ay sila ang dating mga diwatang kinari. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay may kalahating diwata at kalahating tao. Magagandang nilalang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang isang kinari daw ay umibig sa isang tao, ito'y magsisilbi ng buong puso at magmamahal ng tapat sa taong kanilang minamahal. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang at tatawagin bilang mandurugo. Sila ay galit sa mga taong sakim at manluloko, lalo na sa mga mapang-abuso. Inaakit nila ito sa pamamagitan ng magagandang tinig na hinihimig nila sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ay tutugisin nila ang kanilang magiging biktima at kakainin. Malas nga lang ng dalawang ito dahil natipuhan sila ng mandurugo. Nakasalukuyang gutom na rin dahil sa ilang taon nang walang nagagawing tao sa kanyang teritoryo. Tumatawa ito nang maramdaman ang presensya ng dalawang binatilyo. Matagal-tagal na rin magmula nang tumugis ito ng tao. Kaya naman may pagkakataon na rin itong kumain muli ng sariwang karne ng tao. Gayunpaman, mukhang hindi niya pa nagagamit ang buong lakas niya sa mga binata. Dahil gusto niya munang pagurin ang mga ito bago niya pagsusungkitin. "Francis! Hintay!" Sigaw ni Raymond nang unti-unti nang napapalayo ang kaibigan niya. Dala ng matinding takot ay hindi na nakapag-isip pa si Francis at tuluyan ng kinabog ang dibdib dahil sa nakakatakot na itsura ng aswang. Hindi niya na naisip ang napapahamak ngayon si Raymond dahil iniwan niya itong mag-isa. Ginamit na niya ang natitirang lakas upang iligtas ang kanyang sarili. Samantalang si Raymond ay napapagod na dahil sa walang patid na kakatakbo. Nahati sa dalawang bagay ang utak nito ngayon, ang takasan ng aswang at habulin si Francis. Subalit paano niya ito maaabutan ngayong hindi niya na matanaw kung saan nagpunta ang kaibigan. Nag-iisa na ito ngayon sa pagtakas mula sa aswang na malapit na siyang marating. Nanghihinayang tuloy si Raymond dahil inasahan niya pa naman na hindi siya iiwan ni Francis kahit anong mangyari. Pero mukhang iba ang inakala niya. Iniwan na siya ng kaibigan para sagipin ang sarili nito. Ang buong pagkakakilala niya pa naman kay Francis ay isang matapang na tao. Pero iba ang expectation niya ngayon dahil talagang iniwan na siya ng pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. May tsansa naman silang manalo sa aswang kung sakaling magtulungan silang harapin ito. Kaya lang, mukhang siya na lang talaga ang mag-isang haharap dito kahit hindi niya pa nasusukat ang taglay na kakayahan ng aswang. Biglang huminto si Raymond nang mapagtantong wala na talaga itong takas sa aswang. Anuman ang gawin niya ay hindi pa rin niya ito matatakasan. Gayunpaman, may pag-asa namang makalayo si Francis dahil sa ginawa niyang pagsasakripisyo. Kaya sa kabila ng lahat, ay natutuwa pa rin si Raymond sa magiging resulta. Ligtas na sa panganib ang kanyang kaibigan, habang siya naman ang lalaban upang makipagsapalaran sa mabangis na aswang. Napahinto kaagad ang aswang nang makita si Raymond na nakatayo sa gitna ng kanyang daraanan. Nagtaka at napangiti ang aswang na ito. "Hindi ko inaasahan ito, bata. Mukhang sumuko ka na nga.
at maluwag mong ibibigay ang iyong sarili sa akin. Isang patunay lamang na kaya mong magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng iyong kaibigan. Pero kung iisipin, nakakalungkot din iyon, hindi ba? Iniwan ka niya mag-isa para lamang iligtas ang kanyang sarili. Hindi ba't parang lumalabas na isang paraan iyon ng pagiging makasarili? Ano sa palagay mo, bata? Masakit ba ito para sa iyo? Mahabang litaniya ng mandurugo kay Raymond. Tumigil ka! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Nandito ako para harapin ka. Ibibigay ko ang buhay ko para lang makaligtas ang kaibigan ko. Sigaw ni Raymond sa dalagang aswang. Talaga? Pero iba ang sinasabi ng puso mo, bata. Nanghihinayang ka dahil iniwan ka niya. Mas inisip niya pa ang kanyang kapakanan. Nakakalungkot naman. Ang ganong klaseng tao ay hindi dapat nagiging kaibigan. Wika ng mandurugo. Nakangiti ito at tila sinusubukang manipulahin ang pag-iisip ni Raymond. Gusto niyang pahinain ito sa pamamagitan ng pagsira ng mentalidad nito. Gusto niyang ipamukhang masama ang mga tao nang sa ganun ay mapahina pa si Raymond. Ang katiting na pusong mamon ng binata ang gagamitin niya para pasukuin ito. Tumigil ka! Kahit anong gawin o sabihin mo, hindi ako makikinig sa mga sinasabi mong walang kakwenta-kwenta. Hindi mo ako mauuto. Umatake ka na para matapos na ito. Ano pang hinihintay mo? Pasko o bagong taon? Paghahamon pa ni Raymond. Ha! Talagang matigas ka, ha? Kahit nasa gitna ka na ng kamatayan, nakuha mo pang magbiro. Kung sa bagay, ganyan naman kayo mga tao. Ginagawa niyong laro o biro ang lahat ng bagay. Hindi niyo nakikitang nakakasakit na pala kayo ng damdamin ng iba. Sagot ng mandurugo at mas lalong bumangis ang itsura. Nakahanda na itong umatake kay Raymond na nanatili lang na nakatayo sa harapan niya. Mali ka dyan. Inaamin kong masama nga akong tao. Ngunit hindi ako nananakit ng puso ng mga babae. Para sa akin, ay isa silang santo na dapat respetuhin. Oo, marami nga akong pinahiya sa mga kaklase ko. Pero ni minsan, hindi ako pumatol sa mga babae. Ayaw kong saktan ang damdamin nila dahil para ko na rin sinaktan ang nanay ko. Tura ni Raymond. Napatigil tuloy sa pagsugod ang mandurugo. Sinungaling! Huwag kang magsalita ng isang bagay na wala ka namang alam. Naririnig ko ang bawat bintig ng iyong puso. Kaya alam na alam ko ang sinasabi nito. Wika ng aswang kay Raymond. Kung ganon, hindi kita pipilitin. Bahala ka na sa gusto mong paniwalaan. Pero may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Hayaan mo nang makalabas sa gubat na ito ang kaibigan ko at ibibigay ko sa'yo ng kusa ang sarili ko. Saad ni Raymond. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nagtatago lamang si Francis sa malapit. At hindi ito makapaniwala sa lahat ng naririnig niya. Ang akala niya pa naman ay baliwala lamang para kay Raymond ang lahat ng pag-aalala niya. Hindi niya inaasahan na pinapahalagahan din pala ito ng kaibigan. Na-touch ito sa mga sinabi ni Raymond. Hindi tuloy niya maiwasang maluha sa sobrang tuwa. Nakatulong din ito para mawala ang kanyang takot. Ha! Paano mo nasabi na pagkatapos kitang patayin ay hahayaan ko makalaya ang iyong kaibigan? Huwag mong sabihin nagtitiwala ka sa katulad kong aswang. Napahinto sa pagsasalita ang mandurugo. Hindi ka isang aswang o halimaw. Isa kang kinari. Isang kalahating diwata at kalahating tao. May mabuti kang puso at maalalahanin sa mga tao. Pero bakit mo hinayaan ang sarili mo na bumagsak sa ganyang kalagayan? Anong nagtulak sa'yo para maging isang mandurugo? Lakas loob na tanong ni Raymond. Tumahimik ka dyan. Wala kang katiting na nalalaman tungkol sa pagkatao ko. Kaya huwag kang magsasalita dyan na parang kilalang kilala mo ako. Saad ng mandurugo na naglabasan ang mga ugat nito sa katawan at sa mukha dahil sa galit. Tama ka nga, hindi nga kita kilala ng lubos.
at maliit lang din ang nalalaman ko tungkol sa inyo. Gayunpaman, may konti pa rin ako alam tungkol sa uri nyo. Kayo ang nagsisilbing tagapagbantay ng kagubatan na ito at pumuprotekta sa mga hayop dito. Pero, bakit hindi nyo ulit gawin ang tungkulin nyo at bumalik sa dating kayo? Anong pumipigil sa iyo para gawin yon? Hindi nakakibo ang mandurugo sa tanong ni Raymond. Animoy mga bala ng baril ang salitang bumaon patungo sa kaibuturan ng kanyang puso. Unti-unting nawawala ang pagiging mabangis na itsura ng mandurugo at naging maaliwalas ang mukha nito. Nagulat si Raymond sa pagbabago ng aura ng mandurugo. Hindi niya akalain na tatagos ang mga salitang binitawan niya rito. Malayo ito sa inaasahan niya na aatakihin na siya nito para pagpira-pirasuhin ang kanyang katawan. Pero ang tanong ay nabago niya nga ba ang isip nito o pansamantala lamang na kumalma ang galit nito dahil sa mga sinabi niya. Totoo lahat ang mga sinabi mo, sambit ng mandurugo. Totoo ang ano? Tanong naman ni Raymond. Totoong mababait kaming mga kinari, pero inabuso at nilapastangan lang ng mga tao ang aming uri. Kung kaya't nandito kami upang pagbayarin sila sa kanilang mga ginawa. Ipalalasap namin sa lahat ng mga tao ang aming paghihiganti. Wika ng mandurugo, ngunit nanatiling maaliwalas ang kanyang mukha. Kahit na may malaking galit itong nararamdaman patungo sa mga tao. Dahil dito, hindi na nabahala si Raymond na baka sugurin siya ng mandurugo. Sapagkat mataas ang tiwala niya na unti-unti nang naliliwanagan ang kaisipan ng kinari dahil sa mga sinabi niya. Alam kong galit ka, ramdam ko yun, pero dapat mo ring isipin na mali ang ginagawa mo. Pakiusap, itigil mo na ang paghihiganting ito. Palayain mo na ang sarili mo mula sa galit at puot ng nakaraan. Sambit ni Raymond. Ha? Gusto mo ba akong paikutin sa pamamagitan ng mga salita mo? Sagot naman ang mandurugo kay Raymond. Hindi. Ikaw na rin ang nagsabi na nababasa mo ang laman ng puso ko. Kaya alam mo rin kung pinapaikot lang ba kita o totoo ang mga sinasabi ko para sa iyo. Kung may makita ka mang kahina-hinala sa mga ikinikilos ko, malaya kang tapusin ako. Pero gaya ng sinabi ko, hayaan mo ang kaibigan ko na makaalis sa lugar na ito. Ako talagang may kasalanan kung bakit siya nandito. Kung kaya't, hindi kakayanin ang konsensya ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Ako na lang ang kunin mo. Pakiusap ni Raymond sa mandurugo. Talagang pinaninindigan mo pa rin yan. Masyado kang bilib sa sarili mo, bata. Gayunpaman, may nais din ako malaman tungkol sa'yo. Saad ng mandurugo. Ha? Ano naman yun? Kinakabahan si Raymond. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo siya patuloy na pinoprotektahan sa kabila ng pagtalikod niya sa iyo? Seryosong tanong ng mandurugo. Dahil matalik ko siyang kaibigan at higit doon ay para ko na siyang kapatid. Kaya gagawin ko ang lahat upang protektahan lang siya. Bukod pa roon, nandito rin ako para hanapin ang isa pa naming kaibigan na nawawala. Ilang araw na namin siya hindi nakikita at base sa mga palatandaang iniwan niya ay nakakasiguro akong nandito siya sa gubat na ito. Saad ni Raymond. Sigurado ka bang nawawala siya? Anang mandurugo. Ay, mali pala. Ibig kong sabihin, dinukot siya at malakas ang pakiramdam ko na dito siya dinala ng mga taong kumuha sa kanya. Paglilinaw ni Raymond. At paano ka naman nakakasiguro na dito nga siya dinala ng mga dumukot sa kanya? Basta sigurado ako. Malakas ang kutob kong dito siya dinala sa kagubatang ito. Hindi ako pwede magkamali doon. Teka, may alam ka ba tungkol sa kaibigan namin? Nasaan siya? Tanong naman ni Raymond. Ang lahat ng mga nakatira rito ay mga rebelde. Sila ang umuuko pa sa malawak na bahagi ng kagubatang ito. Kaya naman takot ang mga taong pumunta rito. Posibleng sila ang dumukot sa kaibigan nyo. Sagot ng mandurugo. Kung ganon,
tutulungan mo kaming mahanap ang kaibigan namin? At bakit ko naman iyon gagawin? Nandito ako para kainin kayo. Sagot ng mandurugo. Kung kakainin mo nga ako, edi sana kanina mo pa ginawa. Alam kong hindi ka ganong klaseng nilalang. Mabuti ang puso mo at naniniwala akong magagawa mong alisin ang sumpang nakakabit sa'yo. Natigilan kaagad ang mandurugo sa mga sinabi ni Raymond. Tumalab na naman ang mga salitang binitawan ng binata sa kanya. Pakiramdam niya ay binabago nito ang kanyang puso at dahil dito ay nakakalimutan niya kung sino talaga siya. Ang batang ito! Bulong pa ng mandurugo sa sarili na halos hindi makapaniwala na nababago ni Raymond ang isipan niya. Maya-maya pa ay nagulat na lamang si Raymond nang unti-unting nagliwanag ang ilang bahagi ng katawan ng mandurugo. Isang nakakasilaw na liwanag na kulay asul ang bumabalot sa katawan nito habang dahan-dahan itong bumabalik sa dating anyo. Ang itsura ng isang kinari. Ang diwatang mapagmahal ay nagbalik na. Nawala ang sumpa sa pamamagitan ng paggaan ng loob ng mandurugo. Nabuhay ang dati nitong pagkatao. Dahil dito ay walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ni Raymond. Hindi siya makapaniwala na nabago niya ang isang mandurugo sa pamamagitan lamang ng mga salita niya. Isang kinakatakutang halimaw na palaging uhaw sa dugo at laman ng tao ang kanyang nailigtas. Maging si Francis ay hindi rin makapaniwala sa nangyayari na halos mabali na ang leeg sa kakatitig sa mandurugo na nagbalik na sa pagiging kinari. Halos matunaw din ang kanyang puso sa likas na kagandahan nito, lalo na nang ito'y matamis na ngumiti kay Raymond. Napaka-perpekto ng itsura nito na kahit sinong artistang itapat rito ay walang panama. Kasabay ng pagbabago ng itsura ay napalitan din ang kanyang kasuotan. Nagkaroon ito ng magarang damit na katulad ng sa isang prinsesa. Kumikislap sa kinang ang kulay asul na gown nito na may maliliit na perlas at brilyantitos. Salamat at binago mo ako. Nakangiting wika ng kinari. Teka, ibig ba sabihin nito ay... Napahinto si Raymond. Oo, ganun na nga. Salamat sa tulong mo. Akala ko, hindi na ako babalik sa dating ako. Matagal ko nang kinalimutan ang sarili ko. Simula nang ako'y pagtaksilan ng aking minahal. Subalit hindi ko inaasahan na mababago ng isang katulad mo ang aking pagkatao at puso. Paliwanag pa ng kinari. Namula naman saya si Raymond. Naku, wala yun. Sobrang saya ko lang din dahil ngayon lang ako nakatulong sa iba. Tugon ni Raymond. Kung ganon, gusto mo bang humiling sa akin? Tanong naman ng kinari kay Raymond. Ha? Hiling? Seryoso ka? Gulat na wika ng binata. Oo, humiling ka ng gusto mo. Kahit ano pa, pero hindi ko ito maibibigay kaagad. Hintayin mo lang pagdating ng tamang panahon para ito matupad. Litaniya pa ng kinari. Okay sige, ito ang hiling ko. Akmang hihiling na si Raymond pero bigla itong pinigilan ng diwatang kinari. Sinabihan siyang pumikit at dito sabihin ng mahina ang gusto niyang mangyari. Kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at isa puso ang kanyang hiling upang ito'y makarating sa mga diwata na siyang naatasang magbigay ng gantimpala sa isang taong napagbigyan ng pagkakataong humiling sa isang kinari. Dahan-dahang pumikit si Raymond at pagkatapos ay buong puso niyang sinambit ang gusto niyang kahilingan. Ngayong nasabi mo na ang iyong hiling, maaari na akong umalis. Mag-iingat ka. Sambit ng kinari kay Raymond. Teka, saan ka naman pupunta? Tanong ni Raymond. Babalik na ako sa aming mundo. Tugon naman ng kinari. Kung ganun, hindi na ba kita makikita uli?
Saan pa ni Raymond na baka sa muka ang magkahalong lungkot at panghihinayang. Hindi ako sigurado, pero anong malay natin? Baka nga magkita pa tayo. Hindi man ngayon, bukas, o sa susunod na mga araw. Ito ay nakatakda sa tamang panahon. Makikita nyo ang kaibigan nyo sa isang malaking kuweba na makikita sa kanlurang bahagi ng kagubatang ito. Pero mag-iingat kayo dahil pinamumugaran ito ng mga kampo ng kadiliman. Hari naway gabayan kayo ni Bathala sa inyong paglalakbay. Paalam na sa inyo. Sambit ng Kinari bago ito nawala na parang bumbilyang nagsabog ng liwanag. Kumalat kaagad ang kadiliman pagkatapos nito. Hindi nakakibo si Raymond pero masaya naman ito sa nangyari. Lumabas na si Francis mula sa pinagtataguan niyang puno at nahihiya itong lumapit sa kaibigan. Raymond! Tinapik ni Francis ang balikat ni Raymond. Uy! Aswang! Hayop! Ikaw lang pala! Ginulat mo ako dun ah! Napakarati moves pa si Raymond. Grabe ka! Pero ang galing ng ginawa mo ha! Hindi ko akalaing masasabi mo ang mga iyon. Parang hindi na nga kita kilala eh. Ang laki na nagbago sa iyo bigla. Wika pa ni Francis. Uy, tanga. Ako pa rin ito no. Teka, akala ko ba tumakas ka na? Bakit nandito ka? Pagtataka ni Raymond. Pambihira ka naman Mon. Ganyan ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin? Aaminin kong matatakotin ako. Pero hindi naman ako ganun kaduwag para mang-iwan ng kaibigan. Masungit na tugon ni Francis. Oo na, pasensya na. Halika nga rito. Sabay kutos ni Raymond sa ulo ni Francis. Kasunod noon ay nagtawanan silang dalawa. Matapos ang kulitan, nagpasya ang dalawa na hanapin uli si Benjo. Ngayong alam na nila ang katotohanan, naisip nilang baka kailangan ito ng tulong nila dahil nasa teritoryo ito ng mga rebelde. Hindi man tiyak kung anong tinutukoy ng Kinari. Malakas naman ang paniniwala ni Raymond na nasa panganib ngayon ang buhay ni Benjo. Kinakailangan mahanap na nila ito bago pa mahuli ang lahat. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 15. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.